Hello mga ka-legit Davercads! Paulo Contis may inamin at idininay patungkol sa GMA Network. At ano nga ba ang totoong saloobin niya patungkol sa pagsasara ng kanilang show? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ayan, so i-congratulate natin ang Eat Bulaga sapagkat as of this moment, sa base po sa mga lumabas na rating ay nangunguna pa rin ang Eat Bulaga. Pumapangalawa naman ngayon ang It's Showtime. At of course, pumapangatlo ang GMA na kung saan pinapanood po doon ang ilan sa mga movie marathon. Ayan. And nag-post din po ang isa sa mga influencer and one of the richest business women na si Miss Rosemary Tan Pamulaklakin or si Rosmar, na kung saan siya po ay mamaya kasi 9 hours ago po pinost niya yan sa kanyang Facebook page na siya po ay maglalaro sa therapy. Kung hindi nyo po na itatanong, si Miss Rosmar Tan po ay isa sa pinaka-richest influencer kung saan siya po ay nagsimula sa pagiging small business women hanggang sa talagang lumago yung kanyang negosyo. At ang dami niya mga resort, ang dami niya mga ari-arian. At the same time, si Rosmar din po ang isa si pinaka most bash na content creator noon. Pero ngayon, syempre, pero lahat ng yon hindi niya po pinatulan. Ang ginawa niya is talagang ipinakita niya sa madla na hindi siya nagpapa-apekto sa mga bashers, but still nagpatuloy siya hanggang sa nakamit niya na talaga yung masasabi mong napakayaman niya dahil naitaguyod niya yung kanyang pamilya. At nakita naman natin kung babalikan niyo po yung mga properties niya, ilan ang mga sports car, ilan ang kanyang mga properties na bahay, ilan ang mga businesses niya, ganun kadami. Kaya po talagang kaabang-abang ang magiging tagpo dito kay Miss Rosmar Tan mamaya po sa kanya pong sa segment ng Eat Bulaga sa therapy. So, sabay-sabay nating panoorin yan maya lamang. And now, let's talk about our topic for today's video. Dahil finally, itong si Paulo Contis nga ay naglabas na ng saloobin patungkol sa GMA. At the same time, kung matatandaan po kasi ninyo na itong si Paulo Contis ay napabalita na nag-abroad dahil sobrang sama daw ng loob sa pagkakasibak ng kanilang noontime show. Sabi po ng ilang news, kauna-unawa ang pakiramdam ni Paulo ngayon, wala na ang hinuhus ng tahanang pinakamasaya. Bali ba nabanggit niya sa kanyang manager na lalong may dahilan ngayon ng aktor para pag-ipunan ang pangarap niyang bahay. Having lost considerable income, ewan ko kung baka tumagal pa before Paulo realize his dream of having a house built. Bukod nga sa Hagulgol School of Acting ni Paulo sa loob ng dressing room, sa mismong araw ng live telecast ng TP last March 2, ay kasunod nito ang nais ng aktor na mapag-isa. Supposedly, Paulo's kumpare OG Diaz wanted to interview him, pero nag-beg off daw ang aktor. Mare, wag muna ngayon. Gusto ko lang mapag-isa. Iginalang naman yon ni OG at hindi na nangulit. As we write this, balitang dahil sa sama ng loob sa kapalarang sinapit ng pinakamasaya, ay nag-impake si Paulo out of the country ngayon, who's with his girlfriend Yen Santos for sure, para damayan siya. Baka sa kanyang pagbabalik ay ganap ng nahimasmasan si Paulo. It's not the end of the world after all. So dahil po dito, pagbalik po ni Paulo ay agad naman po siyang na-interview at ito po ang kanyang sagot. Kasi parang pinaghihinalaan na sumama daw di umanong kalooban niya sa GMA Network sa pagkaka-bump off ng kanila pong noontime program. Sabi po ni Paulo, saan galing yun? At bakit ako magagalit sa GMA? GMA has been very supportive of me ever since. Kahit nung mga panahon na mas hindi ako okay, they supported me. Walang reason para magalit o magtampo.
medyo mainit lang talaga siguro yung balita sa nangyari sa tahanang pinakamasaya. Yung GMA madaming nakasiisip ng inventong kwento para may pang-content sila. Ibigay na natin yun sa kanila. So, ganun po yung kanyang naging reaction. Ibig sabihin, i-deny niya na may sama siya ng loob sa GMA Network. Sabi niya gano'n, no? Sabi po dito ng ilang, ayan. So, sabi po ng balita po dito sa PEP. Kinilit ko naman si Paolo Contis kung pwede na niyang kaming pagbigyan ng panayam pagkatapos ng pagsasara ng noontime show nilang tahanang pinakamasaya. And ito po yung sinagot niya. Pero, yun nga, tumanggi pa rin. Wala na raw siyang kailangang sabihin pa. Natawa lang siya nang tinanong ko kung ano yung ipinost niyang magkasama sila ng dating GMA7 executive na si Miss Wilma Galbante, na content consultant ngayon sa Net25. Naiintriga kami sa ipinost ng Kapuso actor sa kanyang Facebook account kung saan magkasama sila na Ma'am Wilma at ni Joshua De Guzman na dati ring taga GMA7 at nasa Net25 na. Caption ni Paolo sa kanyang post, "Great catching up from Bro Joshua De Guzman and Ma'am Wilma Galbante. 3 smile emojis and 3 laugh emojis." Naintriga kami sa caption niya. Meron ba silang pinag-uusapang project? May gagawin ba siya sa Net25? Sabi ni Paolo, nagkumustahan lang sila dahil sa matagal na rin silang hindi nagkikita at nagkakausap ng matagal-tagal. Nagkape lang, catch up lang kami ni Ma'am Wilma, matipid na text ni Paolo. May kuha rin kasama sila Kuya Boy Abunda, pero wala raw yun. Nagkita-kita lang daw sila roon sa tsikahan nila ni Ma'am Wilma sa Quezon City at nagpicturan, yun lang daw yun. So, pagkatapos ng tahanang pinakamasaya at bubblegum na lang ang programa ngayon ni Paolo Contis sa GMA7, kaagad na nag-react si Paolo sa tanong kung totoong galit siya o may tampo siya sa GMA7 dahil sa desisyon ng management sa kanilang noontime show. At ito po yung sabi niya. Nagulat daw siya nang tinanong din siya ni Manay Lolit sa Late Solis tungkol dito. Ha? Saan galing yun? Yun po yung sinagot niya. At bakit ako magagalit sa GMA? Sabi niya, mabilis na sagot ng GMA has been very supportive. Yun yung kanyang isinagot. Tama ka, sabi niya. Ngayon magandang kausap ni Pao. Kung siya sa high, sa mga bagay-bagay, bigay todo siya at nasa frontline palagi. Laging punchline at maingay. I'm sure marami siyang natutunan sa mga pinagdaanan niya. At bilang kilala siya na mas nagsisink in ang mga bagay na mahalaga ngayon, may oras siyang mag-pause at mag-reflect kumbaga. Ayan. So, ibig sabihin, may mga realization na tong si Paolo Contis, dahil siya talaga yung pinakamaingay noon at siya po yung maraming sinasabi against TVJ. At ngayon, dahil po sa kanyang pagiging pakialamero, ampeg, ayun, medyo na-delay po yung pagpapagawa niya ng bahay, kaya siya humahagulgol. So, kayo po, ano pong sa loobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!